Sobrang lakas daw ng loob ng magaling na babae ng jowa ni Bea. Yan Oo, siya na nga yung hindi legal o hindi unang jowa, siya pa ang malakas ng loob. Pero bakit kaya? Nagawa nga raw po kasing sulutin nitong si Angel ang boyfriend nitong si Bea na si Louie. Kapag kasusulot, talagang kailangan malakas ang loob. Ah, Pero ang masaklap, pati yung motorsiklo, motorsiklo na galing daw dito kay Bea, ay ginagamit pa rin daw na panghatid sundo nitong si Louie sa kanyang babae. Dumating pa nga po sa punto na kahit mismong itong si Bea, nagawa pa raw na magmakaawa na dito kay Louie. Maisalba lang yung kanilang relasyon. Pero itong si Louie, dead man na raw sa mga effort na ibinibigay ni Bea. Kaya naman po mula sa Cainta Rizal, kausapin na nga natin itong si Bea. Bea, magandang tanghali sa'yo. Good afternoon po. Oo, good afternoon sa'yo, Bea. Oo, parang kahigising mo lang ba? Ay, hindi na. Ah, Hindi po. hindi naman. Ano? Ayos po. Okay naman. Diyan ba sa Okay naman. diyan ba sa lugar niyo sa Cainta, diyan ba malapit yung ano? Diyan ba malapit yung nagsuntukan nung weekend sa kalsada? Malapit ba diyan yun? Ha? Diyos ko, hindi ko alam. Hindi mo alam yung mga nag-road rage diyan. Oo. May baseball bat pa tapos na knockout yung isa. Well, anyway, okay, ito Bea, kasi ang sinasabi mo merong babae ang boyfriend mo. Unang-unang tanong ko na sa'yo, Bea, kayo pa ba nitong Hmm, jowa mo? Hindi na po. Hindi na. Matagal na pong wala. Oo. Okay. Kailan pa? Nung December 13 po, wala na po kami. Talagang December 13 pa ha? Last year lang Yes itong po. pinag-uusapan natin ha. So ilang buwan pa rin yan o ilang buwan lang na maituturing. Teka, gaano ba kayo katagal na mag-on nitong si Louie? Kasi nakapagpundar ka ng motor para sa kanya, tama ba yon? Bale po, yung about po pala dun sa motor is naka-name po siya sa akin. Bale po, yung dinown po niya na pera pong involved dun is sa kanya po. So, bale po, kinuha ko lang po yung motor since nakapangalan po sa akin. Nakapangalan sa'yo pero hindi sa'yo yung pera. Yes po. Fully paid na yung motor? Hindi po. Hindi pa? Gusto mong ikaw ang Installment po. magtuloy? Kasi sa'yo pala nakapangalan. Hindi na po, nabalik na rin po namin sa kasa. Ibinalik na, binatak na. Opo. Sige. Mamaya natin dahil ba sa naghiwalay kayo kaya nabatak na yung motorsiklo? Yes po. Kasi tumutulong ka sa paghuhulog. Hindi po. Hindi rin. Since Bakit? nakatira naman po siya sa amin, may agreement po kami na siya na lang po dun sa motor, then sa akin na po yung ibang needs niya po dun sa bahay. So, share po talaga. So nag-share naman pala. At hindi mo Opo. naman ganong ginagastusan itong si Louie. Okay, Bea, gaano nga kayo katagal na naging magjowa nitong si Louie? Bale po, April po kami nag-start na mag-on and off. Then, bale po mga 8 months po. Hindi pa naman pala ganong katagal. Nga lang, kumbaga para nag-live-in na kayo. Tama ba? Yes po. Tumira na Yes siya sa po. inyo eh. Yung Opo. sinasabi mong lugar ninyo, lugar ba ninyo ng pamilya mo o meron kang inuupahan na bahay? Sa side po siya ng pamilya ko po. Pinayagan kayo Yes po. ng mga magulang mo? Yes po. Sige. May mga trabaho ba kayo nitong si Louie? Yes po. Okay. Meron po.
Oo, sige. Nagtuloy at naglakas ng loob na mag-live-in from April hanggang December. Pero syempre, may date ka pa nga. Alalang-alala mo pa yung date, December 13. Ano nangyari na nitong December 13? Biglaan ba yan? O Ay, unti-unti nararamdaman mo na meron ng iba itong si Louie? bale po nung first week po ng December, nagkaroon pa kami ng away po na malala. Na to the point na nagkakapatuhan na po kami ng salita. Then, nag-come out po ko sa sarili ko po na dapat makakipaghiwalay na ako sa ganitong tao kasi masakit na yung level na sinasabi niya sa akin. Kaya, ayun po. Mm. Pero, after po nun, mga ilang araw is nakipag-ayos po ako. Pero hindi na po siya yung actually na tulad ng dati. Like, yung babalik na po yung closeness. Medyo Mm. cold-cold na po, malamig na po. Mm. Then, ayun po. Grabe, no? Buhay pa pero malamig na ang pakikitungo sa'yo. Oo, nitong si Louie. Oh, sige. Pero Ah, prior doon sa pag-aaway nyo nga, meron na ba kayong mga pag-aaway noon na kasi parang ikinagulat mo, no? Ito mga hindi magagandang mga salita na natanggap mo kay Louie sa away nyong yon. O yun lang yung naalala mo na meron kayong pinagtalunan na hindi magaganda yung mga lumabas sa bibig niya? madaming beses na rin po. Mm. Pero hindi ko na po siya i-disclose na rin po kasi medyo ano na po Yeah. siya. Oo, oo. Pero ano nga ba itong pinag-awayan nyo nung first week ng December kamo? Ah, yung mga ano po, yung mga likes po sa mga TikTok na babae po. Mm. Iba-iba ito. Doon po doon po nag-start. Mm. Alam ko kung ang immature ko po sa part na parang dumami lang yung babae. Like, nilike niya lang naman po. Pero, nafe-feel ko po kasi na insecure po ako that time. Kaya po nag-start po doon yung away po. Then, Mm. ayun po, hiningi niya po yung cellphone ko. Then, chinek niya rin po yung mga likes ko, ganyan. Oh. So, parang napaliktad po ko, ganyan. Na bakit ikaw, ganito, ganyan. Parang ganun po. So, nagsumbatan na, nagbilangan na kayo. Opo. Ha? Ikaw rin pala, Opo. na-realize mo rin na meron ka mga nilalike din na mga hindi nyo namang kilala. Actually, hindi siya kilala. Pero kilala po kasi siya kasi artista po. Pero ito mga nilalike ka mo nitong si ex-boyfriend Louie mo, ito ba yung mga, hindi naman mga celebrity ito? Baka nagme-message Hindi pa. po. Kasi like pa lang yung pinag-uusapan natin. May mga messages pa ba? Wala naman po kung nakita. So kung tutuusin pala, Bea, napakaliit lang talaga nung pinagmulan Opo. nung issue. Ang liit lang po talaga. Oo. Ang Kaya, liit lang po talaga. oo. So aaminin mo ba ngayon kapag ka sinabi ko sa'yo, napaka-immature nyong dalawa? Yes po. Oh, Alam ko naman po yun sa part ko. O yan, napaka-immature. Ayan, katulad nga, binanggit mo na rin naman talaga kanina. Pero yung bang bagay na yan, ang immature pala natin, hindi rin matanggap nitong si Louie no nag-uusap na kayo. Opo. Anong mga Sa pangangatwiran niya? Wala lang daw po yun. Napadaan lang daw po yun. Mm-mm. Ayun lang po yung katwiran niya. Napadaan, nagustuhan, na like. Ganun lang. Pero sa'yo nga, ine-express mo lang naman. Okay lang rin naman na maging honest tayo. Sino ba yan, yung mga nilalike mo? 'Di ba? Bakit? Ikaw rin ba ay merong mga account, merong mga posts na hindi nila like nitong si Louie? Wala naman po. Wala naman. So, ibig sabihin, itong pagtatampo mo, iba sana yung ine-expect mo. Ine-expect mo sana na ikaw lalambingin, mapaliliw. Dalambingin po. Lalambing, Yes po. susuyuin, magpapasko pa, considering. Yes po. 'Di ba? Kaso hindi yun na nangyari. Nag-init din ang ulo ni Louie. Oh. Opo. Medyo, honestly po, medyo ma-pride po kaming dalawa.
ang immature po talaga namin Mm. that time. Oo. At ganyan kayo kahit doon sa mga iba pa ninyong mga misunderstanding. Yes po. Okay. It's just that iba na yung level nitong December dahil sabi mo nga just a few days after, ano yan, silent treatment ba kayo, Bea? Ha? Opo. Walang, Pero, mm, oh, tuloy. yes po, medyo silent treatment na po siya nun. Pero sa akin po, alam ko po nararamdaman ko na po yung lamig niya po that time. Pero pag, syempre, as a girl po na mahal siya, syempre po, binibigay ko pa rin po yung mga needs niya po, mga pagkain niya, kung paano ko po siya itrato dati po. Mm-mm. Silently na may cold shoulder treatment Opo. din. Yun. Yes po. 'Di ba? Binibigay mo pa rin pero wala na munang kaswitan na bit-bit. Okay. Pero sabi mo nga merong isang umeksena na sa relationship ninyo at malakas pa ang loob nito, ha? Kailan nangyari 'yun? Kailan pumasok itong babaeng ito? Bigla-bigla lang ba? Dahil ba nagkainisan kayo, pinalitan ka ng agad-agad o sige nga, kwentuhan mo nga kami. Bale po kasi, sa production po kasi namin is magkalapit lang po yung prod ng babae, then prod po namin. Then, yung friend po ng ex ko po is, sinabi po ng babae, si Angel, na kung ano daw pangalan po nung ex ko. Then, parang po sa part ko, bakit po binigay ng friend niya yung name ng ex ko. Alam niya naman na may girlfriend po siya that time. Pero, ayun po, nung December 12 po, Friday po, inad po ng ex ko po yung babae. Then, inaccept niya po. Tapos, kinabukasan po, nakita ko na lang po naka-block na po siya ng sa account. Then, ayun po. Sandali. After, Sino ang magkatrabaho? Ikaw, Bea, tsaka yung Angel. hindi po. Kami po na mag-ex Kayo ko. magjowa noon, magkatrabaho. May tinanong Yes siya po. na pangalan Nino. Katrabaho. Sino yung si Angel? Saan galing yun? Opo. Kaibigan ng katrabaho nyo. Kaibigan po ng ex ko. Ayun po. Kaibigan ng ex mo. Okay. Opo. Na nabanggit sa'yo ng katrabaho mo. Opo. Ayun. Yes po. Ibinulong na inad yung kaibigan ng ex niya. Okay. Yan yun. May date ka pang sinabi. December 12. Inad. Okay. Sino yung naka-block? Ikaw ba? Hindi po. Siya po yung nag-block nung name ng girl. Then, nagulat na lang po ako. Tinatanong po siya kung bakit niya pinlock. Hindi niya po inaamin. Sinisisi niya po ako na ako daw po yung nag-block. Wala po akong matandaan na pinlock ko po yung babae. At paano mo nalaman na naka-block, unblock dahil ba sa merong ka ring access sa personal FB nitong si Louie? Ganun ba 'yon? May access po ako sa account. Miski rin siya po. May access. Okay. So nakita mo na inad niya itong si babae, pagkatapos binlock Opo. eventually. Opo. Kasi po, napagsabihan po siya ng mga ates niya na ka-work din po namin na bakit niya inad. Baka kasi pagmulan po yun ng pag-aaway po namin dalawa. Yan. And Then, true ayun enough. pala yung dahilan. True enough. Ayan na naman. Mag-aayos na sana kayo. Nga lang, may mayroon pang block na kwento o ayaw umamin. Ano nga aminin? Binlock nga. Opo. Ano nga aminin niya ron? Then may instinct na po kasi ako na parang nakakakutob na po ako as a girl ko na parang niloloko na po ako ng ganito. Parang kailangan ko mag-reach out dun sa babae. Nag-reach out po ako dun sa babae. Then, tinanong ko po siya ng, mabait po ako nagtanong sa kanya kung kilala niya ba itong ganyan, si Louie. Then, sabi
ang dami ko pong sinabi. Sabi ko, ako kasi yung girlfriend niya, kasi nakita kita dito sa blacklist niya, nagulat na lang ako, bakit kanya binlock, ganyan. Ikaw lang yung pinakaunang babaeng binlock niya. Mm. Then, ayun po, Anong ang tagal sinabi? niya po mag-reply. Oh. Ang sabi niya naman po, nagsusorry yung babae, iiwasan niya na daw po, ganyan. Iiwasan Sabi ko, dahil? parang, ayun nga po, may, na po, landian na po, naluwagan na. Mm. Then, ayun po, sinabi ko, sige, makakaasa ako niyan na lalayuan mo, ganyan. Mm. Tapos, ayun po, Oh, at nangyari ito, nung ano na, December? 13 po. Oh, December Then, 13. Mm. Opo. Nung Sabado po nun, nagpaalam po yung ex ko na magpapaayos po ng motor. Then, humalik po siya sa akin. Tapos nagtabay. Yun na pala yung last time na yun. Mhm. Last time na? Yun na okay kami. Okay. Then, nagulat na lang po ako. Wala na po yung helmet ko. Dala niya na po. Tapos, naka-off na po yung location niya nun. Mhm. Nang hapon po, nag-update pa po siya na nasa pagawaan po siya ng motor. But nung mga bandang 7 p.m. na po, tinatry ko na po siyang i-reach out. Pero hindi na po siya nagre-reply. Yung pala, kasama niya na po yung babae. Napatunayan mo ba na kasama niya yung babae o talagang nilamon ka na ng pagtatamang hinala noong mga oras na yun? Nung una po, akala ko po is gusto niya lang po mapag-isa. Kasi po, alas 12 po. Alas 12 po siya nag-reply. Sabi niya, nagsasorry daw siya. Doon na po yung time na parang naghihinala na po ko na baka makipag-iwalay ito. Tapos sabi niya po na hindi daw po siya deserve na para sa akin, ganyan. Ang dami niya po sinabi. Nagmakaawa po ako ng ilang araw. Then, mga 2 days after po nun, bumalik na po siya dun sa kapatid niya po. Doon na po siya tumira ulit. Hindi na Tapos, umuwi sa'yo. Kinuha pa ba yung mga gamit? Kasi sa inyo nakatira, di ba? Yes po, kinuha niya po yung mga gamit. Tapos po ng gamit niya. Hindi na kayo nagkausap noon? Nagkakausap pa rin naman po, kaso lang, ewan ko po kung bakit di niya po ako nire-replyan. Siguro po naka-restrict po yung name ko po dun sa account niya. Okay. So, ano na nangyari dito sa babae? Ikaw naman, kinausap mo pa? Ulit ba itong si Angel? Tinanong mo ba ano nangyari? Kinuha mo na ba ang boyfriend ko? Tsaka napatunayan mo na ba na talagang pumunta siya doon sa babae ngayon o hindi naman? Hinala pa rin 2 yan? days, 2 days po after po ng pagbebek ko po dun sa ex ko. Bale po, nag-chat po sa akin yung kapatid niya out of nowhere. Sinend po yung screenshot ng my day po ng ex ko na naka-my day po yung babae. Nakalagay, I love. Tapos dun na po ako sumabog. As in po, nasa work pa po ako. Tapos kinausap ko yung babae. Kasi sabi ko, sinabihan kita, ganyan, nalayuan mo. Pero bakit ganyan? Ang sabi ni Angel? Nagsasorry po siya. Sabi niya, naiintindihan niya daw po ako. Ang hindi ko rin po magets bakit niya po pinatutulan. So, ginusto niya rin po. Ginusto rin. O, yun. Nasagot mo. Ayan. Pero alam mo, ito, may nakikinig sa atin na mula sa Cavite naman na gusto magbigay ng payo o kanyang opinyon dito o reaksyon dito sa ikinikwento mo, Bea. Ayan, habang humihinga ka at binabalikan nga yung hindi magandang alaala of last December. Kausapin muna natin si Sofia. Sofia, magandang tanghali sa'yo.
Hello, magandang tanghali po sa lahat na nakikinig. Sofia, itong si Bea, sabi niya nga, immature pa sila sa kanilang relationship noon. Na natapos, akala niya susuyuin siya nung December, nga lang, nagtuloy-tuloy, iniwanan siya at may kapalit na agad na iba. Itong si Bea, kapag ka ba ganyan, December nangyari, February na, ano nang dapat na state of mind ng babae? Dapat ba talagang tinatanggap mo na, nagmo-move on ka na o okay lang na medyo iiyak-iyak ka pa ngayon? Na-experience ko yung pinagdadaanan niya. Nalulungkot ako sa nangyari sa iyo, Bea. Pero alam mo, kung naiiyak ka pa until now, 'di ba sabi nga December mo nalaman 'yon. Okay lang 'yan, umiyak ka. It's part of the healing process. Pero ang advice ko sa iyo, huwag kang mag-stick doon sa memories. Huwag kang mag-stick doon sa emotions mo na niloko ka niya. Kasi, alam mo, single ka. Tapos babae ka. Alam mo yung nangyari sa'yo, look at the brighter side. Na hindi mo pa yan napangasawa, nalaman mo, ginaganyan ka na. Kasi kapag naging asawa mo siya, mas doon ang mahirap. Tapos may anak kayo. Tapos yan, 9 months mo palang nakasama, marami pa kayong kakainin na bigas. Hindi ko sinasabi na, hindi ko sinasabi na yung 9 months na yon walang kwenta yon. For sure naman, naging masaya kayo doon, naging merong happiness doon, may joy. Pero lagi mong titignan na nothing is permanent. Nothing is permanent. Pinili niya yon, hindi mo yon kawalan. Kawalan niya yon. Kung ginawa ng lalaki yon, ng kayo pa, na na siya ng iba, nag-entertain na siya ng iba, what more pa pag nag-asawa kayong dalawa? Mas mahirap yon. Mas mahirap yon. Yeah. So yun na lang. Hindi yan rejection, Bea. It's redirection. All you have to do is to pray. All you have to do is to pray. Hindi mo maintindihan yan ngayon, but in the future, God will let you know, kaya pala nangyari yon kasi may ibibigay pala si God sa akin na mas better sa Kanya. All you have to do is to have faith and trust in Him. Alam mo, ang the best mong gawin, go to church, pray, read the Bible, surround yourself dun sa environment na yung mga taong dadalhin ka kay Lord. Yung Kasi magaganda ang pupunta relasyon. Yes, Kuya Poy. Yun yung una mong i-build. Relationship with God. Kasi kung wala kang ganon, madudurog ka, Bea. Lalamunin ka ng negativity, lalamunin ka ng ng emotions mo na, hindi ako worth it, ba't nga ako pinagpalit? Yan. Diba? Pag laging nagsisink yun, always remember, yung mga negativity na yan, enemy ang nagbibigay niyan. Hindi gusto ni Lord yan. Positive lang tayo palagi. Ipakita mo sa Kanya na hindi ko deserve yan, maganda ako, ayusin ko yung buhay ko, may must deserve pa sa akin. Wag mong hayaan na ipakita sa kanila na, na umiiyak ka or what. Thankful ka nga hindi ka kasal Yun. Yes. So hayaan mo na Sophia. huwag mo nang habulin yan, tapos ikaw pa nagbabayad dun sa motor. Hindi na raw, binatak na pala yung motor. Binatak na, buti na Sophia. Oo, nabatak na. Wala na itong si Bea 'Di ba? Sophia, hindi ka pa naman ganun na may edad, ano? Pwede ka kayang maging ninang nitong si Bea kapag ka nagpakasal na siya? 33 po ako. 30. Kaya nga Oo, may kumuha na ba sa'yo na magninang? Sa bagay, wala pa naman siyang Wala pa jowa. Ilang taon pa yan bago ulit makahanap ng jowa, 'di ba? Pero totoo yung sinasabi kasi ni Sofia, 'di ba? You surround yourself, yung mga inspiring couple, 'di ba? Na ma-inspire ka, ay ang ganda kung paano niya ituring yung partner niya, ang ganda kung paano nila kausapin ng isa't isa, hindi yung mga couple na mga nagbabangayan, nagbabatuhan yan, yung mga napapanood-panood natin, akala natin that's normal. Of course, that's not normal. Is that inspiring? Of course, that's not inspiring. 'Di ba? Kaya you surround yourself, ilapit mo yung sarili mo doon sa mga tao na merong magandang relasyon sa Panginoon at ganun din sa mga partner nga rin nila. Sophia, maraming salamat. Thank you po. Iyon. Bea, Yes
po. Oo. Bea, okay. Sige, dagdagan ko lang yung binanggit na yan ni Ate Sofia mo. Oo, napakaganda noon O na wag tayo masyadong nagiiyak pa, lalong-lalo na pumili na nga 'Di ba itong si Louie, pinili niya na sorry to say, pinili niya na saktan ka, iwanan ka, may nakasabay ka pa siguro. Ako hindi ako naniniwala na nung nag-break kayo, tsaka lang pumasok sa eksena itong si Angel. I think it was planned. Planado yan. Yung mga ganyan na hinihintay ka na lang na bumitiw. Ha? Kaya nga tinatanong ko sa'yo kanina, Bea, prior doon sa pag-aaway ninyo, na sa totoo lang wala naman talagang kakwenta-kwenta 'Di ba? Ano yung Opo. pinag-awayan nyo? Yung mga nilalike niya lang na hindi mo naman kilala, o yung iba nga baka celebrity pa sa TikTok? Tapos sumabog yung usapan ninyo sa matinding awayan? 'Di ba? Parang hinanapan ka na lang ng butas. Bumigay ka, Bea. 'Di ba? Yun na yung opportunity niya. Eto na. Nasa nakaharap na sa atin yung hindi pagkakasunduan. Palakihin na natin ito. 'Di ba? Nagpakilala na itong si Louie sa'yo. Masama ba siyang tao? Not necessarily. Hindi naman siguro, pero yun siguro yung paraan niya para magpaalam na sa'yo. Dahil, sorry, pero malamang yung mga gumagawa ng ganito kasi naghahanap ng mali, nag-i-inject ng kamalian sa relationship bago makapagpaalam. Alam mo yun, para ma-escape, maka-escape sila doon sa accountability o na ang pag-amin. Karuwagan yan. 'Di ba? Duwag. Nasabihin sa'yo na, I'm sorry, hindi na kita mahal, aalis na ako sa relationship natin. 'Di ba? Ganun kasimple, pero masakit yun. Yung iba, akala nila para medyo mabawas-bawasan yung kanilang kasalanan, gagawa ng problema. Dito kasi nagsimula yung problema hindi naman talaga hindi ko naman sana siya pagpapalit, kaso away kami. 'Di ba? Nagigets mo, Bea? Ha? Yes po. Ganun Yes niya, pinabanda lang. Kumbaga ay hindi pa dinirekta, pero iiwan ka na rin talaga niya. Nagkulang ka ba, Bea? I think doon sa parte ng maturity sa pag-handle ng relationship. Marami ka Yes pang po. dapat na matutunan. Merong mga Yes bagay kasi sa pakikipag-boyfriend na meron yung mga pinalalampas, meron yung mga talagang kailangan nating upuan at pag-usapan, pero hindi kailangan na lahat na lang ng issue, malaki, maliit, o lalo na yung mga maliliit lang, kailangan na sagutin mo ito. Malaki yan. Palakihin natin ito. 'Di ba? Problema 'to. Ha? Ganun kayo, no? Maliliit na problema, gusto mo yung medyo magtatagal kayo ron, ang habang panahon ng pag-uusapan ninyo, may suyuan, kailangan man libre ka, kailangan ganito para mapatawad kita. Ganun ba, Bea? Sa totoo lang, ganun ba? Opo. See? 'Di ba? Kaya sa susunod, dapat matuto ka dito sa relasyon na meron kayo nitong si Louie. Alam mo, okay lang minsan yung pabebe. Okay lang yung magpabebe kung maglalambing ka. 'Di ba? Pero kung uugaliin mo ang nagpapabebe at hindi nag-step up yung relationship ninyo, kaliit-liit na bagay. Kaliit-liit na bagay, pinag-awayan, kailangan pag-usapan, nagtampuhan, hindi mo ipinagluto, hindi mo pinaglaba. 'Di ba? Alam mo naman kailangan. I mean, yung mga ganoon, stress ang wine-welcome ninyo. Mas malaking problema ang pinapapasok ninyo sa relationship ninyo. Hindi maganda yun. Hindi maganda yun. Yes po. Okay? Bea? Aminin mo ba Yes na medyo po. may pagkapabebe ka pa sa relationship? Hindi po. Hindi naman. Hindi naman po. Pero kaya mo namang improve ang sarili mo. Yes naman po. Yan. Dapat. Yun yung dapat gawin. Pero wag naman darating doon sa punto na wala ka namang pakialam sa partner mo. Ha? Mm. Ha?
Oh, katulad ng ipinaramdam sa iyo nitong si Louie, sabi mo malamig na yung pakikitungo sa iyo, yung cold shoulder treatment. Of course, hindi yan maganda na iparamdam sa ating partner. From time to time, Mm. if you're trying to make a point, 'di ba? Kumbaga, nagpapaliwanag ka, hindi ka iniintindi ng partner mo. Di tumahimik ka. Ayan, o kaya wag ka na masyadong yun nga, yung silent treatment na tinatawag natin. O baka yun. O lalapit siya sa'yo para alamin ano bang problema. O that's the time na sabihin mo. 'Di ba ganun naman yan eh. O minsan kasi kapag paliwanag ka ng paliwanag, salita ka ng salita, lalo kang hindi napapakinggan. O nasasabihan ka naman na nag. O yung nagger na tinatawag. 'Di ba? Mabunganga. Yung ganyan. Dami-daming Ah, sinasabi. Oh, sino ba sa inyo yung marami laging sinasabi? Ikaw ba, Bea? opo. Feeling ko. Feeling ko. Oh, tumama naman ako ron, ano, Bea? Ako naman po. Next time ha, pipiliin lang kung ano yung kailangan pag-usapan, ano yung pwede nang palampasin. 'Di ba? Dahil lagi mong iisipin, ikaw rin naman, meron tayong mga pagkukulang sa mga partner natin at ayaw natin. Yes po. O yung mga pagkakataon na lagi na lang tayong nagpapaliwanag. 'Di ba? Liit-liit na bagay, Ah, paliliwanag ko pa. Obvious naman, paliliwanag ko pa. Gusto mo ba yun? hindi naman. Nakakapagod yun. Nakakapagod yung mga ganoong mga senaryo sa pag-iibigan. Pero ito, syempre, hindi naman natin inaalis yung pagkakataon dahil nga tunay ka lang naman na nagmahal kaya ka nga nasasaktan, Bea di ba? Oh, ito naman ang ibibigay sa iyo ng programang Heart to Heart para magbigay ng mensahe dito kay Louie na bigla ka na lang iniwanan at siguradong ikaw nga ay sinaktan. Ano ba ang mensahe mo para sa kanya o kung meron ka ring mensahe para doon sa pinili niyang makasama kesa sa'yo? Go, Bea. Ah, Ayun, kay Louie. Ah, Alam ko sa sarili ko na parehas naman tayo nagkamali. Parehas tayo na-price. Then, pag nag-aaway tayo, alam naman natin sa sarili natin na minsan nagkakataasan talaga tayo ng fight talaga na as in na to the point na nagkakabatuhan na tayo ng masasakit na salita. Then, ayun, sana sa ating dalawa is mag-improve tayo, maging mature tayo. Ngayon na pinili mo yung babae na yun, wala naman akong problema but still, nandun pa rin yung trauma. You know naman na masakit sa akin sa part ko na yun na kilala mo ko, sinabi ko sa'yo na ayoko ng ganyan kasi ginawa na yun ng father ko but still nagawa mo pa rin. Pero ayun, masasabi ko lang kay Angel, kilala mo naman ako, mabait ako nung kinausap ko. Pero ayun, nangyari na rin. So sabi ko na lang kung mahal mo talaga yung feeling, kayo na kayo nang bahala sa sarili. Decision niyo na yan. Sana hindi na ma-involve yung pangalan ko sa relationship niyo. Ayoko na sana makarinig pa ng anything else about sa sarili ko, sa name ko, and sa family ko. Yun lang naman. Bea, may binanggit ka na bakit meron pa bang inaatake ba yung pangalan mo, yung pamilya mo? Before po, nung January, Mm. dun po kasi nagkainitan. Pero, okay. Sa part ko po kasi, kinonfront ko na po kasi yung babae at then si Louie na wag na idamay yung family ko kasi ang ungrateful na kasi sa part na yun na Mhm. dapat sa amin na lang dalawa yung situation na yun. Mm. Dapat hindi na binubulgar din sa workplace namin. Okay.
So magkatrabaho pa rin kayo nitong si Louie. Opo, nakikita pa rin naman po kami. Mm-mm. Huwag ka marupok, ha? Angel. Ay, hindi Angel. naman. Bea pala. Sorry. Oo, wag ka Hindi naman. Oo. Ha, huwag kang marupok. Ha, panindigan mo na. O, kung ikaw ay Yes. magmo-move on na sa harap na ang tingin, huwag ka nang lumingon pa. Okay? Ay, hindi na. Hindi na. No. Hindi na po. Kay, sabi mo, Angel, sa'yo na si Louie. Sayong-sayo na yan. Mm. Hindi ko nababawiin. Sige. Sayo na yan. Oh. Okay? O, yun. Hinga ng Opo. malalim. Let go. Ganun na lang yun. Kaya naman, Bea, maraming salamat ha sa pagbabahagi nitong kwento mo. Oo, Yes po. Oo, at na-appreciate natin yan dahil nga, alam nyo talaga ha, sa iba pa po natin mga nakikinig, meron talaga mga bagay na hinahanapan na lang ng paraan para iwanan. Hinahanapan na lang ng butas para talikuran. Hindi ba? O, kaya kapag ganyan talaga, kahit ano pa ang pakiusap mo, kahit ano pa ang paninikluhod mo doon sa tao na gusto mo sana makasama sa journey, sa pakikipagrelasyon, kapag ginagawa na ng paraan, yung iwanan ka, wag na. Ibalik mo naman yung dignidad mo. Ang importante, na ibigay mo yung tunay na pagmamahal mo. Yes, may mga pagkukulang. Yes, meron ding mga imperfections. Pero lahat naman po kasi tayo ay ganyan. 'Di ba? Pero kung talagang iiwan ka na. Yun Iiwan na pa. ang ending talaga ng storya. Kahit ano pa ang gawin natin. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.